Hindi ito nagsasabi na sila mga maiisog, mga matatapang. Pero yung mga salita ng matatapang sila, hakbang ng maisog, zero po, ni isa, walang sumama. Kaya hinahanap ni Chiljuk na po kung nasaan na yung nagsabi na magje-jet ski papuntang West Philippine Sea. Buti pa yung mayor ng Kalibo Aklan. Sumama po. Ni isang taga Davao. Wala ni isa, mga kababayan na taga Davao. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Kumusta na niya, Mr. Maravillas, yung atin ito voyage to WPS? Yan po, sinalubong ng mga Coast Guard ng China. Sinusundan-sundan. Sabi dito sa latest report ng Philippine Daily Inquirer, update, the civilian-led convoy to West Philippine Sea has not reached the vicinity of Panatag or Scarborough Shoal. China Coast Guard vessels have been shadowing and trying to block the Filipino boats. PCG officials on board of BRP Bagakay says Chinese Coast Guard vessel 4203 has been shadowing in circle near FFB Pati and FFB Bingbing. 2 of the 4 commercial fishing boats joining the convoy. Ayan po. Pero nakadeliver naman po ng pagkain. Sabi dyan sa inquiry report, look, atin ito coalition advance team that left Masinloc town a day before its civilian-led supply mission started successfully breached China's imposing blockade at Bajo de Masinloc and were able to deliver 1,000 liters of diesel and 200 food packs there. So sa Bajo de Masinloc po, nakadusot sila po. Naging successful naman po. Pero tingnan ninyo yung Coast Guard. Ito yung mga sasakyang pandagat natin, maliliit lang. Ayun ang Chinese Coast Guard, nakaabang. Magigiting po yung ating mga kababayang Filipino. Kahit marami mga kababayan po sumama. Ito yung mga mangingisda. Ayan po, mga kababayan. So sabi dyan, West Philippine Sea, atin ito, yun ang sinisigaw yung ating mga Filipino fishermen. West Philippine Sea, atin ito. So ito yung mga nagsasyado-syado po, mga Chinese Coast Guard vessels. Yan yung na-monitor ng ating mga members ng Philippine Coast Guard. Ayan po. Pero successful po yung pag-supply ng mga kasama sa team. Pagdala ng mga supply sa mga mangingisda. Marami sila, mga 100 po na mga bangka, maliliit lang. Ito naman yung boya, marker. Matagumpay din mga kababayan na nailagay nila. Ayan o. Ayan po yung nagsa-shadowing, mga kababayan. Sabi dyan sa balita ng Manila Bulletin, at least 2 Chinese Coast Guard vessels tailed the convoy of Atenito Coalition near Bajo de Masinloc, Scarborough Shoal or Panatag Shoal on Wednesday night, May 15. Kasama mga kababayan sa lumayag sa West Philippine Sea, yung mayor po ng Kalibo. Kalibo Mayor joins Philippine WPS Coalition. Kasama po siya. Siya yung mayor ng Kalibo. Mayor Joris Bautista Socro of Kalibo, the provincial capital of Aklan, joined
atin ito civilian coalition that installed floating markers on the West Philippine Sea. Sabi niya, bilang akianon, kalibonhon, isa ang kapribilehiyo, ro rayang pinansi nga oportunidad. Pribilehiyo ko anya, it's my privilege to have this opportunity to represent the kalibonhon in fighting for our rights as Filipinos. Sabi po ni Socro. Socro is the only local government unit official to join the non-profit Atin Ito coalition that made a trip to the country's exclusive economic zone and distributed supply to Filipino fishermen. He was accompanied by Aklan Media in the mission that asserts the Filipino sovereignty following the April 30 incident between the Philippine Coast Guard and the Chinese Coast Guard. Kumusta naman niya, Mr. Barabillas, yung sasakay sa jet ski, yung mga maisog leaders? Joke man lang pala yun, mga kababayan. Kaya, pinagbaba sila ngayon ni Chiljukno. Si Maudigs, mga kababayan, binas po niya, no? Ni Chiljukno. Sabi ni Chiljukno sa kanyang post po sa social media, buti pa ang mga bangka nakarating sa West Philippine Sea. Ano? Yung mga bangka, malilit na bangka. Tapos nagpost siya ng jet ski. Bilang patama po kay Maudigs, yung nagpapakilalang maisog leader, ni isa po sa kanilang anay, walang sumama. Buti pa yung mga kabataan, galing sa Akbayan po, nando doon. Ngayon po yung mga taga-Akbayan, no? You see? Pakinggan natin ito, mga kababayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gusto ko namin sabihin sa inyo na successful po yung ating mission. Hindi lamang po itong mission na to na kasama yung 5 main boats. Pero a day before, nag-send na po tayo ng advance team. Ito po ay isang boat then composed of 10 people at na-bridge po nila, nalampasan po nila yung barricade na ginawa ng Chinese Coast Guard. Akbayan party list, no? Ngayon po ay nakapag-supply po sila doon ng 1,000 liters of fuels and 200 food packs. Kaya naman po ito pong successful na mission po natin, hindi lang po dito within the vicinity of Baho de Masinloc, pero nakaabot po doon sa Scarborough. Sige po. Opo. Experience na rin po natin yan sa previous na East-Pass convoy natin na hinarang yung MV Kelixoka pero nakalusot yung Chawi dun sa para makarating dun sa Pataga Island at nakapag-deliver din ng mga essentials sa mga food packs. Same thing is true, nangyari din po ngayon. Kaya po successful po, 100% po yung ating supply and international observers mission. Does this mean we're heading back to the port? Yes po. Yes po. Kaya yung iba po din, binigyan na rin po natin yung mga nakasalubong natin ng mga mangingisda at yung iba pa po mga nakakasalubong po. Sir, meron kayong info situation ngayon dun sa may Baho de Masinloc? May nakaya explain? Ang nireport lang sa atin, napakarami daw, lalong dumami daw po yung Chinese vessels. Hindi namin alam kung identity, pero visibility lang. Ang sinabi lang, may kulay white. Nababasa naman nila yung Chinese Coast Guard. Pero hindi sinasabing blue Chinese vessels. Hindi natin alam kung ano yun. At even po within the vicinity po ng Baho de Masinloc, yung mga fisher folks po natin, ginagawa na kagaya po ng ginawa sa atin kagabi. Kagabi nga po, hindi lang sa atin nag-shadowing talagang sinusundan tayo at binigilidan tayo. Ganun din po ginawa dun sa mga fisher folks po natin sa malapit po sa Scarborough. So, kaya ho, itong advanced team po natin na na-bridge yung barricade na ginawa ng China. Napakalaki pong bagay para sa atin. Alam niyo po kung ilang yards yung barricade na ginawa o install? Hindi po, wala po tayong information, just yung ilang bilang. Pero sabi ng description ng mga mangingisda, very aggressive daw po sila. Very aggressive daw po yung
nandun sa Chinese vessels. 25 ba lang? Vicinity na ano yan. 25 to 30 nautical miles po. Yung inabot ko natin. Okay. Thank you so much. Thank you rin po. Kita mo na? Hindi ito nagsasabi na sila mga maiisog, mga matatapang. Pero yung mga salita ng matatapang sila, hakbang ng maisog, zero po, ni isa, walang sumama. Kaya, hinahanap ni Chiljuk na po kung nasaan na yung nagsabi na magje-jet ski papuntang West Philippine Sea. Buti pa yung mayor ng Kalibo Aklan. Sumama po. Ni isang taga Davao. Wala ni isa, mga kababayan na taga Davao. Ano yan, Mr. Maravillas? Post po ng impact leadership. Sabi ni Maudix, bakit tayo makikipagpatayan dyan sa tubig lang? Sabi naman ni Inday, no comment. Sabi naman ni Baste, propaganda lang yan. Yan ang sabi ni Baste noon, mga kababayan. Yung issue sa West Philippine Sea, propaganda lang daw, mga kababayan. Duterte's on West Philippine Sea issue. Kaya sabi ni Chiljuk, buti pa ang mga bangka nakarating sa West Philippine Sea. Attorney Chiljuk posted photos of Filipino fisher folk who joined the Atenito Coalition civilian aid mission to the West Philippine Sea, along with a jet ski with a caption, buti pa ang mga bangka nakarating sa West Philippine Sea. So as a background, in 2016, then Davao City Mayor and presidential candidate Rodrigo Duterte promised to visit the Spratly Islands and plant a Philippine flag during a debate when candidates were asked by fisher folk what they could do to ensure they could peacefully fish in the WPS without being shooed away by the China Coast Guard. However, in 2021, Duterte referred to his supposed promise as a pure campaign joke and called it bravado, saying those who believe him were stupid. Ginawa pang stupido yung mga mamamayang Filipino. You see? Tapos iboboto ninyo sa 2025. Bakit tayo magkikipagpatayan dyan sa tubig lang? Former President Duterte, November 7, 2023. Si Inday naman, laging no comment. Yung latest niya, na no comment, April 8, 2024. Tapos sabi naman ni Pulong, propaganda lang anya yan. O ngayon, ito yung latest sa China. Yung reclamation rumors, yung reclamation claim ng ating Philippine Coast Guard na na-discovery ng ating mga taga-BIFAR na nagsasagawa ng research. Mga chismis man lang anya yan. Sabi ng China po, nag-deny po. Sabi ng kanilang Chinese foreign ministry spokesman na si Wang Wenbin, the PCG over the weekend reported the discovery of piles of dead and crushed corals dumped on the sandbars around Iskoda, Sabina Shoal, taking them as fresh signs of land reclamation sa WPS. So sabi ng China, the accusation anya of China's reclamation at Shanbin Jiao, a sheer rumor, is spread by the Philippines, which is an irresponsible claim anya designed to vilify China and mislead the international community. Tayo na ngayon yung ina-accuse na sinisiraan lang daw sila sa international community. Ganon kasinungaling po ang mga Chinese. Dapat daw tigilan natin ang pagpapalabas ng irresponsible remarks. Face up to the facts and return to the right track of properly handling maritime disputes through negotiation and consultation.
Makipagkonsulta daw sa kanila, makipag-negotiate sa kanila. Ang dami ng negotiations po. Laging binabaliktad nila mga kababayan. At habang nakikipag-usap tayo, sige man lang ang abanti nila. Kaya tama po itong ginawa na strategy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Huwag mo nang makipag-usap sa kanila kasi hindi man sila sincero po. At ang ginagawa ng ating Pangulo is to engage our allies. Palakasin ang ating defense at magsagawa ng mga regular patrols to ensure yung freedom of navigation. At i-post back sila dyan. Bumalik sila doon sa dati nilang kinalalagyan. Noong panahon, wala man sila dyan mga kababayan. Noong mga nakaraang panahon, umabante silang nang mauto yung mga political leaders natin, mga senador. Palayasin yung ating yung American bases dito po sa atin. Kaya wag na tayong pauuto. Tama itong pinoposisyon natin, yung ating mga depensa with our EDCA sites. So sabi dito sa balita, reacting to Wang, Commodore J. Tariela, spokesperson of the National Task Force for the Philippine Sea, West Philippine Sea, said, "We know they are quick to deny and belie our discovery. So I don't take the response seriously, Anya." The next question to ask them is, what's the reason behind the Chinese Coast Guard vessels? Why are there so many maritime militia vessels? Sabi po ni Tariela. As to the Chinese research vessels also cited in Skoda, Tariela said, "I don't know if they are scientists. How can they be able to explain the damp corals? Our transparency strategy has always been founded on the truth. Everything that we release has proof." He stressed, referring to the photos and videos of coral rubble. So sabi po ni Tariela, reclaiming niya land in Skoda would be a strategic move for Chinese forces since it would make it easier for them to harass Philippine resupply missions to the BRP Sierra Madre at Ayungin Shoal. Skoda serves as a rendezvous point for such missions. Kaya ganun yung ginagawa nila at nang madiskubre, deny sila ng deny ngayon. Kasi po, nabuking. Ganun naman ang ugali po ng mga Chinese. Pag nabubuko po sa kanilang mga masasamang plano, maitim na plano, sige ang deny. So yan man lang po mga kababayan, yung mga latest developments, bantayan nating mabuti. Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang command conference with the Air Force at saka with the Army. Ayan po, sabi dyan sa report ng Presidential Communications Office, the Philippine Army Command Conference ngayong araw, kahapon po, sentro ng talakayan na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang ng Philippine Army upang suportahan ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept para sa depensa ng karagatan at teritoryo ng Pilipinas. Pinag-usapan din ang mga update sa pagpapabuti ng kakayahan ng ating militar sa pamamagitan ng Philippine Capability Development. So kailangan mapabilis po yung modernization ng ating armed forces for the defense ng ating bansa, external defense ng ating bansa. Ayan man lang po mga kababayan yung ating mga balita ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.